mga ka-Team Unbettable, welcome muli sa aking maliit na channel na lumalaki na. Charot! Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers po namin, pati na rin sa mga sponsors po namin dito sa Unbettable channel. Nako, mainit-init pa tong ibabahagi ko sa inyo kasi hanggang ngayon na nagba-vlog po kami nitong pa second week na ng April, wala pa rin nagsasalita or wala pa rin, mukhang hindi na magkakaroon ng statement ang mga organizers o pamunuan ng ABS-CBN Ball na parang emote na lang siguro dahil pareho naman mga artista nila or mga pinagpipitaganan nilang mga alam mo yon, yun na nga, mga artista ang sangkot sa pinag-usapan na di umano'y kaguluhan na naganap noong ABS-CBN Ball last April. Ano nga ba nangyari yon? Sunday yun eh. April 7, April 6, April 5, whatever, di ko na maalala. Anyway, tayo po dito sa Unbearable Channel ay nagkaroon din ng pagkakataon makapagtanong-tanong, although hindi naman namin sinasabing yun ang buong nangyari or ganun talaga yung mga pangyayari kasi iba-iba nga po, kumbaga nagpasalin-salin na rin, pero at least pwede namin sabihin na yung mga naging sources namin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, na nandoon mismo sa event, ang talaga nagbahagi sa amin ng kwento. Sabi nga nung sa umpisa, sa mga panulat ko, sinulat ko rito sa Hataw at saka sa Bulgar at saka sa Chronicle Online, na sinasabi nilang, hindi naman totoo, pero baka muntikan lang. Pero sabi nga daw, may nasapak. Yun yung mga eksaktong word na natatandaan ko nung nagtanong ako kung ano ba talaga ang nangyari. At doon ang mga sangkot nga ay sina Daniel Padilla, si Kyle Echari, si Richard Gutierrez, saka si Juan Carlos Labajo o JK Labajo, kasi ngayon ang ginagamit na ni JK is Juan Carlos. So anyway, ayon doon sa nagkwento sa amin, inuna muna niya sinabi na labas sa issue si Catherine Bernardo kasi may mga naglabasan nga sa iba-ibang sources, karamihan mga fans na nagsasabi na medyo nakainom na itong si Kyle at parang hindi nagustuhan ni Daniel yung pagiging touchy-touchy niya kay Catherine, ganyan-ganyan. Parang nagselos. May ganung kwento eh. Pero sabi nung kausap namin, na nagkwento sa amin nung nasaksihan niya, wala daw pong ganon. Walang ganon. Basta ang sinabi lang is parang si Daniel na kasama sina Ian Veneracion at si Richard Gutierrez sa isang side na nilapitan nito ni Kyle habang alam mo yon, may doon sa baba ng venue ng ABS-CBN Ball kasi andoon yung karamihan sa mga artista nandoon na sa taas, doon sa parang sa Sky Bar ang tawag nila doon doon sa, kasi ginanap po yung event na yun sa Soler North. So anyway, to cut the story short, according to the sources that we have talked to, nilapitan nga ito ni Kyle, si Daniel, and base sa body language is parang, syempre party, may tama na, may nainom, something like that. Tapos, kung pagbabasihan daw nga yung body language at saka yung facial expression ng mukha nito ni Kyle, parang may something siyang kinoconfront. I don't know if it's the right term. May kinoconfront, may sinasabi, may tinatanong, mga ganun nandoon sa vicinity na yon. Basta yun ang naging kwento, and from hindi naman masyadong malayong lugar or corner, namataan di umano ni Richard Gutierrez ito namang si Juan Carlos na may sinisenyas habang ginagawa ito ni di umano ni Kyle, o parang ngayon yung sabi natin kinukumpronta o may tinatanong marahil si Kyle kay Daniel, may sinisenyas di umano din itong si Juan Carlos sa kaibigan niya na ang basa ni Richard Gutierrez iba, parang negative, na parang nagpo-provoke ng away or something, na yung naghahamon, gano'n ang dating. Pero bago pa man mauwi sa pisikalan yung pangyayari,
may mga nakapansin syempre kasi hindi lang naman sila yung mga tao doon. At saka syempre yung mga mata sa ganung situation, lalo't alam naman daw ng mga tao doon na hindi naman talaga good friends or close friends si Kyle at saka si Daniel. And according to the same source same sources na nagkukwento sa amin, si Daniel wala lang, parang dead ma lang, ngingiti-ngiti lang na pinakikinggan or tinitingnan yung kausap si Kyle. Oh. Ang siste nung may mga naglapitan na ng mga bosses, kung sino mga executives or mga kakaibigan din nila, common friends, para mag-pacify dahil parang may namumuo ng tension, quote-unquote tension. So walang naganap, walang pisikalan. Nagulat na nga lang daw ang lahat nung after that incident, yung pag-awat na yan, is bigla na lang may nakakita di umano again na nasapak or nasapok. Hindi alam, may pagkakaibang sapak sa paglalaki kasi napak, di ba? Pero pag sapok. Oo, di ba? Yung parang binatukan or parang may ganon. Nasapok di umano ni Richard Gutierrez si J.K. Labajo, si Juan Carlos. Kasi nga parang hindi nito nagustuhan yung ipinakitang gesture at parang yung nagbumuestra nga ng something na ang pagkabasa, di umano ang pagkabasa, ang understanding ni Richard is naghahamon ng away or something like that. So, doon, may naguluhan, nagulat na lang yung nagkukwento sa amin na may mga ganun pangyayari. Tapos nakita na lang nila, sina Tita Annabel Rama daw, kasama si Tito Eddie, si Rufa, may ganyan. Tapos, inaano si Richard. Tapos, meron namang nagsasabi na, although may video na lumabas at mga photos, na makikita si Papa Piolo Pascual, parang nang mabalitaan na makarating sa kanya na may parang ganung, hindi naman commotion, but yun parang nagsisimula, di syempre mararamdaman since mga alaalaga niya to mga kaibigan niya, mga bagets ito, lalo na nga si Kyle, parang sabi doon sa kwento, bumaba para ayain na or ayain na lumabas or umalis na ng venue. And yun na nga yung nakita doon sa isang video naman na papunta na sila, parang fire exit pa nga yung dinaanan nila, na magkakasama sila, kasunod nila sina Donnie Pangilinan, sina Bel Mariano at mga iba pang common friends. Tapos makikita pa nga dun sa video na parang tinapik pa ni Papa P si Kyle. Although may mga nagsasabi na parang nandoon din si Catherine at parang magko-holding hands pa sila or parang nakaangkla pa si Kyle ba o si Catherine, basta may ganong eksena na hindi ko rin napanood pero doon sa nagkwento sa amin, hindi na wala na siyang alam doon sa nangyaring yun. Basta sinasabi lang niya, ang nasaksihan nila doon sa baba pa to nangyari is yun ngang nakita nilang lumapit si Kyle kay Daniel at yun na nga, may kinakausap, kinukumpronta o ano, dahil kasi iba yung reaction ng mukha, iba yung expression ng mukha, yun ang pagkakwento. So lahat ng ito, pumutok yung issue, ganyan-ganyan. Pero yun na nga, walang kinalaman although inaano nila, kinikwento ng mga iba doon, mga lalo na yung mga fans na sinasabi nila, kasi nagselos, ganyan-ganyan. Hindi daw, walang ganong anggulo, kaya lang nilagyan na lang ng ganong kwento. At may mga inaglabasan pang ibang kwento na baka daw posible, di umano posibleng si Andrea Brillantes yung rason dahil best of friends nga naman si Andrea at saka si Kyle, di ba? Siguro daw may ikakwento si Andrea kay Kyle tungkol sa kung ano mang naugnay o kaugnayan nito kay Daniel before, dahil di ba may mga issue pa na magkasama sa Barcelona ba yun, sa Spain, sa Chuchuchu, may ganyan-ganyan. So may mga nagpapalagay na posibleng yun, pero again, wala kasi si Blight naman, happy naman siya at wala rin naman siyang kinalaman kung ano man yung nangyari that night. So, lahat ng pong ito, nagkaroon na ng press con ang Incognito ba yung nagkaroon ng press con? Parang book or something na nagpatawag ng press con na although wala pala, talagang pinatay yung issue ng mga namumuno, mga nasa pamunuan ng ABS-CBN. Normal lang din naman
Diba? Ako bilang 20 plus years dyan, alam ko, nakabisado ko ng mga ganyang galawan. Pag ang involved talaga ay mga artista ng kapamilya na sila-sila. At hindi lang naman ito yung unang beses na napabalita na mayroong mga ganyang insidente. Lalo si Richard before may ganyan din. Si Baron Geisler ang original sa ganyan. Tapos si Coco Martin, si John Lloyd Cruz, sino-sino pa ba. At marami pang mga ibang mga sikat na artista na syempre they really have to protect them, their interest, their image, sa kung ano man. Kaya siguro tayo mga nandito na nakatanghod or nag-iintay ng totoong balita, mananatili na lang doon sa mga naririnig, mananatiling na maniniwala siguro or makikinig doon sa mga naglalabasan na lang na kwento. Pero itong kinikwento ko po sa inyo dito sa Unbearable Channel, ito po yung ikunento or naibahagi sa amin nung 2 at 3 na nagkukwento sa amin na yun ang nasaksihan nila during that time or during that night. Kasi makikita pa doon sa mga ibang naglabasan na video, si Daniel nung upauwi na sila, paalis na sa venue, akay-akay siya ng kanyang mami na si Carla Estrada, at meron pa nga doon isang eksena na parang lakad na sesinglot-singlot o lasing or something na binigyan na ng kahulugan ng mga netizen, ganyan-ganyan. Pero habang wala pong nagsasalita, walang nagkukumpirma, wala ring nagdi-deny na may ganung pangyayari, sabi ko nga, mananatili po tayong mahuhula na lang siguro or kung ano yung nakarating sa atin na kwento base sa mga sinasabi nating sources or nakasaksi, ay gano'n na lang. But for now, feeling ko talaga mamamatay na lang yung issue na yan ng a natural death. Kasi syempre, sabi ko nga kanina, ito mga big bosses or yung mga executives, mga organizers ng ball na yan, walang nakikita natin yan. They are going to protect their talents or artists para lang wala. Siguro darating din yung panahon na may makakapagkwento na lang na parang kwentuhan na lang yan. But at the end of the day, yun nga, napatunayan din sa ganyang kwento, kung totoo man yan o hindi, na yung friendship is mahalaga. Ang friendship is talagang nagmamatter sa mga magkakaibigan na, alam mo yung kagaya, si JK, si Juan Carlos, kaibigan ni Kyle. O diba, pagkatapos itong si Richard Gutierrez naman, rin dun, bilang kaibigan din naman na ni Daniel, na magkasama pa sila sa isang action series na Incognito. So, and of course, si Papa Piolo, na talagang for the longest time, ay talaga namang inaano natin yan, hinahangaan natin yan, nirespeto. Kung totoo yung kwento na talagang bumaba siya at inayanan niya ng Pope, that's very commendable yung ganong act, kasi para maiwasan na lang siguro yung mga further na confusion or kaguluhan. But sabi ko nga po sa inyo, mag-ingat-ingat tayo sa mga mga paniniwala o basta tayo naniniwala sa ganyan, kasi sa dami ng mga matatalino at mga smarting gumawa at mag-edit ng mga litrato, ng mga video na napagdudugtog-dugtog kahit luma na, 'di ba? Alam natin yan na anything pwedeng gawing totoo kahit hindi naman totoo, 'di ba? So, itong kwento na to, sabi ko nga, may sources tayo, may nagkwento sa atin na nandoon talaga, kasi executive po itong kausap ko. Kaibigan ko isa sa mga handlers ng mga artista diyan sa ABS-CBN mga ball na yan. Pero hanggang doon na lang yun, kasi nagtitiwala din po sila sa akin na ang pagkwento natin ay base lang sa kung ano lang naman din yung nakita nila or narinig or nakarating sa kanila. So hindi ito fake news, may nagkwento, diba? Pero again, hanggat wala nga magsasalita, walang magkukumpirma, walang ganyan, doon lalo na yung mga involved at lalo na yung mga dapat na nagbibigay ng official statement, mananatiling kwento ito ng mga nagsasabing nakasaksi o nakarinig nung istorya na yan doon sa ABS-CBN Mall 2025. And on that note, diba, pansamantala po kami magpapaalam muna, malapit na mag-Holy Week, pero maraming salamat sa Ideal Vision, kay Dr. Jessica D. sa Simas Philippines, kay Emwell, Mama Sheikha Revilla, Colonel Jundi Mayuga, ang mga kasamahan ko po sa Simas, syempre pa ang Faces and Curves, Dr. Jerry Casata, Dr. Shilary Casata, ang mga staff natin dyan, bongga, diba?
ano pa ba? Dr. Pong Magtibay ng One Dental Place at si Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile, pati na si Ma'am Ara. At lahat, shout out na ako sa mga kaibigan at mga bagong subscribers po namin dito sa Unbearable Channel. Thank you very much, lalo na sa mga regular po natin, kay Miss Lani Mitchell, kay Ma'am Bel Constantino, kay Tetra, yon, kay Soki Esteves, kay Lee Reyes, kay Lolita Di Dios Katsuki, sa aking mga kaibigan sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa ko Uragon. Diyos maray na banggi po sa Indogabos. Maraming salamat po.